Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin sa ating daily devotion ay dito makikita sa ikadalawang hari, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 6. Ito po ang sinasabi. May isang byuda na asawa ay kaanib noon sa grupo ng mga propeta. Isang araw humingi siya ng tulong kay Eliseo. Sinabi niya, patay na po ang asawa ko na inyong lingkod at alam niyo kung gaano niya iginagalang ang Panginoon. Ngayon ang tao po na pinagkautangan niya ay dumating para kunin ang dalawa naming anak na lalaki upang gawing alipin bilang kabayaran sa utang. Sinabi sa kanya ni Eliseo, anong may tulong ko sa iyo? Sabihin mo sa akin, anong mayroon sa bahay mo? Sumagot ang babae, wala po maliban lang sa kaunting langis sa lalagyan. Sabi ni Eliseo, puntahan mo ang lahat ng kapitbahay mo at manghiram ka ng maraming sisidlan. Pumasok kayo sa mga anak mo sa bahay niyo at isara niyo ang pinto. Ibuhos niyo ang langis sa lahat ng sisidlan. Itabi mo ang bawat sisidlan na mapupuno mo. Kaya ginawa ng babae ang inuutos ni Eliseo sa kanya at isinara niya ang pinto ng bahay nila. Pagkatapos dinala sa kanya ang mga anak niya ang mga sisidlan at nilagyan niya ito ng langis. Nang mapuno na ang lahat ng sisidlan, sinabi niya sa isa sa kanyang mga anak, bigyan mo po ako ng sisidlan. Subat ang anak niya, wala na pong sisidlan at tumigil na ang pag-agos ng langis. Yan lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ang aking babasahin ay makikita sa ikalawang mga hari, chapter 4, verses 7 to 12. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at sinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Minsan, si Eliseo pumunta sa Sunem, may isang mayamang babae roon at siya'y inanyayang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilawan. Isang araw, bumalik nga roon si Eliseo at doon siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. Tinawag niya ang katulong niyang si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita. Tinawag nga nito ang babae at di nagtagal dumating ang babae. Yun lamang po, tayo po ay lagi magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa aklat ng ikalawang hari, chapter 4, verses 13 to 18. Sinabi ni Eliseo sa katulong niya, dahil sa mabuting pag-aaruga niya sa atin, tanungin mo siya kung ano ang gagawin natin para sa kanya. Gusto ba niyang kausapin ko ang hari o ang commander ng mga sundalo para sa kanya? Sumagot ang babae, hindi na po kailangan. Mabuti naman po ang kalagayan ko kasama ng aking mga kababayan. Nagtanong si Eliseo kay Gehazi, ano kaya ang magagawa natin para sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak na lalaki at matanda na ang asawa niya. Sinabi ni Eliseo, tawagin mo siya ulit. Kaya tinawag siya ni Gehazi at tumayo ang babae sa pintuan. Sinabi ni Eliseo sa kanya, sa susunod na taon, sa ganito ring panahon, may kinakhalong ka ng anak na lalaki. Sumagot ang babae, huwag po sana ninyo akong paasahin, lingkod po kayo ng Diyos. At nagbuntis nga ang babae at nanganak ng lalaki sa ganoon ding panahon ng sumunod na taon, ayon sa sinabi ni Eliseo. At lumaki na ang bata. Isang araw, pumunta siya sa kanyang ama na nagtatrabaho sa bukid, kasama ng mga gumagapas. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa 2 King chapter 4 verse 19 to 24. Sinabi niya sa kanyang ama, masakit po ang ulo ko. Masakit po ang ulo ko. Sinabi ng kanyang ama sa utusan, dalhin mo siya sa kanyang ina. Dinala nga ng utusan ang bata sa kanyang ina.
Kinalong ng ina ang bata hanggang tanghali at ito'y namatay. Iniakyat ng ina ang bangkay ng kanyang anak sa kwarto ni Eliseo at inilagay sa higaan nito. Pagkatapos, lumabas siya sa kwarto at isinara ang pinto. Tinawag ng babae ang asawa niya at sinabi, "Padalhan mo ako ng isang utusan at isang asno para mabilis akong makapunta sa lingkod ng Panginoon at makabalik agad." Nagtanong ang asawa niya, "Bakit ngayon ka pupunta? Hindi naman pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga." Sumagot ang babae, "Ayos ng iyon." Kaya nilagyan niya ng upuan ang asno at sinabi sa utusan niya, "Bilisan mo, huwag kang titigil hanggat hindi ko sinasabi." Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 King chapter 4 verse 25 to 30. Kaya umalis sila at nakarating sa bundok ng Carmel kung saan naroon ang lingkod ng Diyos. Nang makita ni Eliseo sa malayo na paparating ang babae, sinabi niya sa katulong niyang si Gehazi, "Tingnan mo, nandyan ang babae na taga Shunem. Tumakbo ka at salubungin siya. Kamustahin mo siya, ang kanyang asawa at ang anak niya." Sinabi ng babae kay Gehazi, "Mabuti naman ang lahat." Pero pagdating niya kay Eliseo sa bundok, lumuhod siya at hinawakan ang paa ni Eliseo. Lumapit si Gehazi para hilahin ang babae palayo, pero sinabi ni Eliseo, hayaan mo siya, may dinaramdam siya." Pero hindi sinabi sa akin ng Panginoon kung bakit. Sinabi ng babae, "Ginoo, hindi ako humingi sa inyo ng anak na lalaki. Kayo mismo ang nagsabing magkakaanak ako. Sinabi ko pa nga sa inyo na huwag ninyo akong paaasahin." Nang napagtanto ni Eliseo na may mangyayari sa bata, sinabi niya kay Gehazi, "Maghanda ka sa papunta ng bahay niya. Dalhin mo ang tungkod ko at magmamadali ka. Kung may makasalubong ka, huwag mong pansinin. Kung may babati sa iyo, huwag mo nang sagutin. Pagdating mo, ilagay mo agad ang tungkod ko sa mukha ng bata." Pero sinabi ng ina ng bata kay Eliseo, "Susumpa ako sa buhay na Panginoon at sa inyo na hindi po ako uuwi kung hindi ko kayo kasama." Kaya sumama sa kanya si Eliseo. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Good morning! Ang aking pong Bible verse for today is from 2 Kings chapter 4 verses 31 to 37. Verse 31, samantala nauna si Gehazi na sa bahay ng Sunamita at ipinatong sa bangkay ng bata ang tungkod ni Eliseo. Ngunit walang palatanda ang ito'y mabubuhay. Kaya bumalik siya at sinalubong si Eliseo. Sinabi niya, hindi po nagising ang bata. Nagtuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Isinara niya ang pinto at nanalangin kay Yahweh. Dinapaan niya ang bangkay at hinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos, itinapat niya sa bibig at mata ng bangkay ang kanyang bibig at mata, at unti-unting uminit ang bangkay. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli niyang dinapaan ang bangkay at ang batay bumahin ng 7 beses, saka idinilat ang mga mata. Ipinatawag niya kay Gehazi ang Sunamita at nang pumasok ito, sinabi niya, "Kunin mo na ang iyong anak." Ang babae nagpatira pa sa paanan ni Eliseo,
Pagkatapos, kinuha ang kanyang anak at dinala sa kanyang silid. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Matatandaan po natin si Elijah nang sinabi ni Yahweh na pumunta siya sa isang lungsod na kung nasaan yung byuda. Doon ay nangyari din yung nagkasakit yung anak ng byuda, 'di ba? At nanalangin din si Elijah para sa buhay ng bata na muling buhayin, ibalik yung buhay ng bata para dun sa ina niyang byuda. Dito naman sa chapter 4, ano naman to, kay Eliseo, 'di ba, na eto naman po yung tumutulong naman sa kanya ay mag-asawa na walang anak. Na parang sa pagbibigay ng pagbabalik ng pasasalamat, ganyan, kung ano ba yung maitutulong niya, 'di ba? Tinanong niya yung tauhan niya, kung ano ba yung maibabalik ba na pasasalamat or maitutulong doon sa mag-asawa. So, ang sinabi ni Gehazi na ang mag-asawa ay walang anak, 'di ba? At sinabihan niya na magkakaanak 'yun. Subalit, sinabi nung babae na hindi na siya umaasa, wag na siyang paasahin. Pero nangyari kung ano yung sinabi ni Eliseo, 'di ba? Nagkaanak. Kaya nga nung nagkasakit yung bata, kumbaga sinasabi niya na hindi ko naman hiniling na magkaanak, pero ibinigay 'yon. So pinagkaloob sa kanya. Ngayon na may sakit 'yon, nalalaman ni Eliseo na gusto ng magulang nung nanay ng bata na gumaling yun. Dahil syempre mahal niya yun, 'di ba? At ano yung ginawa? 'Di ba wala namang sinabi rin yung nanay na buhayin mo yung anak ko or whatever, 'di ba? Alam na agad ni Eliseo kung ano yung dapat niyang gawin. So pinauna niya si Gehazi na para ipatong yung kanyang tungkod, 'di ba? Pero walang sign na ito ay mabubuhay, pero yung mother, yung faith ng mother na kayang buhayin muli ito ni Eliseo, 'di ba? Sinasabi niya na hangga't may hininga ito, hindi niya ito iiwan, hangga't hindi sumasama doon, na hangga't hindi niya maisama doon sa anak niya. Kaya sumama rin si Eliseo. At doon nung dumating nga sila, sinabi dito sa verse 33 na isinara niya ang pinto at nanalangin kay Yahweh. 'Di ba? Katulad ng ginawa ni Elijah nung siya naman yung nilapitan ng byuda para sa anak niya. So same, talagang palagi kailangan na unang-unang gagawin natin ay manalangin sa Diyos, sapagkat siya ang tutulong sa atin na mangyari kung ano man yung mga ipinagdadasal or kung ano man yung mga ninanais, na kung may gusto tayong tulungan, o kasi sa kalooban ng Diyos yun mangyayari. At pareho nga na tinulungan sila ni Yahweh. Parehong tinulungan si Elijah at ngayon si Eliseo na magbalik ng buhay sa bata. Dito mababasa natin sa verse 37 na ang babae nagpatira pa sa paanan ni Eliseo pagkatapos kinuha ang kanyang anak at dinala sa kanyang silid. At dito, ayan, tapos kasi yung sa byuda rin, doon talagang napatunayan ng byuda na totoo ngang ikaw ay totoong lingkod ng Diyos. 'Di ba? Amen, So, nandoon din yung faith, Kaya ito nangyayari lahat kasi nagtitiwala tayo sa Diyos at ang faith natin ay nandoon. Ganon din, sabi nga, ang panalangin ng isang righteous ay makapangyarihan, 'di ba? Nakatulad nito na propetang si Eliseo at propetang si Elijah. Kaya sa pamamagitan nila, yung dalawang bata na yun ay nagkaroon ng bumalik ang buhay nila, sa
kagustuhan din ng Diyos. Amen. Para maitaas ang pangalan ng Yahweh. Diba? Sa pamamagitan ni Elijah at ni Eliseo. Yun lamang po. To God be the glory. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At ngayon po ay narito po muli tayo upang magpatuloy sa ating devotion na ginagawa sa bawat araw. No? At tayo po ay nasa 2 Kings chapter 4. At ang ating pong babasahin ay mula po sa 38 to 44. So sabi po dito, kasalukuyan tagutom sa Gilgal na magbalik doon si Eliseo. Isang araw, samantalang nakaupo sa paligid niya ang pangkat ng mga propeta, sinabi niya sa kanyang katulong, isalang mo ang malaking palayok at ipagluto mo ang mga propetang ito. Tumayo ang isa sa mga naroon at lumabas ng bukid upang manguha ng gulay. Nakakita siya ng isang ligaw na baging na parang upo at maraming bunga. Kumuha siya ng makakaya niyang dalhin. Pagbalik niya, pinagputol-putol niya ang mga iyon at inilagay sa palayok na nakasalang. Pagkaluto, inihain niya ito, ngunit ang tikman nila ay napasigaw sila. Lingkod ng Diyos, lasong po ito, hindi nila ito makain. Sinabi ni Eliseo, magdala kayo rito ng kaunting harina. Inabutan nga siya at ito ibinuhos sa palayok. Saka sinabi, ihahain ninyo ngayon. Nang kainin nila, wala nang masamang nangyari sa kanila. Isang lalaking taga Baal Salisa lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya na sipada. Sinabi ni Eliseo, hiyain ninyo iyan sa mga tao. Sumagot ang kanyang katulong. Hindi po ito magkakasya sa 100 katao. Inuutos niya muli, ihain ninyo yan sa mga tao sapagkat sinabi ni Yahweh, mabubusog sila at may matitira pa. At inihain nga nila iyon, kumain ng lahat at nabusog at marami pang natira tulad ng sabi ni Yahweh. So dito makikita po natin, no, dito sa ating binasa, yung pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng sa gitna ng mga kakulangan, no, yung panahon ng tagutom. Ipinapakita po na ni Eliseo, no, na ang Diyos ang nagbibigay, no, sa pangangailangan ng kanyang mga lingkod. At dito makikita din yung kapangyarihan ng Panginoon na magligtas mula do sa mga pagkain na may lason, no. So dito makikita natin na ginawa lamang ni Eliseo, nagpakuha ng harina, no. Dito ay nung ibinudbud niya ito, nagbago yung lahat. So ito po ay isang kapangyarihan ng Diyos na sa pamagitan ng kanyang lingkod na si Eliseo ay may kakayahan po ang Panginoon na magligtas, no, mula po sa kapahamakan. At dito rin natin makikita na yung Diyos, siya po yung nagpaparami ng biyaya, no, sa kabila ng kaunti po yung tinapay, pinarami ito ng Diyos upang makakain yung marami. At nakikita nga natin na marami pang sumobra. So talagang ang lahat ng ito, ang mga bagay na imposible, may kapangyarihan po ang Diyos sa lahat ng ito. So ano man yung sitwasyon at kalagayan natin, ano man yung mga bagay na pinoproblema natin, lagi po natin tatandaan, ang Panginoon ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon,